Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ariel Madla, shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mag-iwan ng isang salita, Aaron sawang mabagal ng mga tagapaglingkod, bumaba upang magpahinga. Habang hinihintay na umalis si Hansani, hindi napigilan ni Yegacheng ang pagdura sa lupa. Ang buong tao ay puno ng pang-aalipusta, tingnan mo kung gaano katagal ka tumingin. Ngumiti si Abbas Sianling, tumingin kay Wang Wanzi na paparating, at bahagyang yumoko. Ayos na ba ang lahat? Ang daan ni Wang Huan. Tumanggaw si Abbas Sianling, huwag mag-alala, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Wang ang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig. Puno ng kasakiman ang kanyang mga mata. Nakangiting sinabi niya, sa pagkakataong ito, kahit siya ay tunay na Diyos, mahirap tumakas. Kapag ako ay tapos na, kayong dalawa ang magiging mga ministro ng unang merito. Kayo ay pararangalan at mayaman. Oo. Halos magkasabay na sagot ni Fairy Master Tai at Yegacheng nakakaibang nakatingin sa isa't isa. Ang lamig ng mukha ni Qin Shuang. Bagamat hindi nila alam kung anong plano nila, halatang Aaron ang posibleng maging target. Nang hindi nila pinansin, tahimik na umalis si Qin Shuang, handang hanapin si Aaron. Ngunit 2 hakbang pa lang, biglang lumitaw ang isang figure sa harap ni Qin Shuang. Gacheng, hayaan mo akong bantayan ka, nakababatang martial sister. Mas mabuti pang bumalik ka, mahinahong sabi ni Lu Yunfeng. Ano, ngayon kailangan mong makinig kay Yegacheng, hindi ba? Malamig na sabi ni Qin Shuang. Bumantong hininga si Lu Yunfeng, sabi ng master na dapat nating subukan ang lahat para makipagtulungan kay Yegacheng para sa kapakanan ng nihilism. Shizen, dati, hindi ko maintindihan kung bakit ang nihilism ay ipinatapon mula sa Dingtian, sekta sa kasalukuyang sitwasyon. Ngayon, sa wakas ay alam ko na, dahil ang nihilismo ay natalo ng mga taong hindi alam ang tama sa mali. Binabaliwala mo ba ang moralidad alang-alang sa katayuan? Malamig na sabi ni Qin Shuang. Mukhang nahihiya si Lu Yunfeng. Bilang unang batang disipulo na nagkaroon ng reputasyon sa nihilismo, hindi siya handang maging pinaka-transparent. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na baguhin ang lahat, sa takot na hindi niya gagawin, kahit na mapanatili kung ano siya ngayon. Tuldok, hindi ba mas immoral ito? Buhay ng guro, malamig na ngumiti si Qin Shuang, at biglang kinuha ang kanyang espada, pinutol ang sulok ng kanyang palda at iniabot kay Lu Yunfeng, maaari mong bawiin iyon. Nang makita si Qin Shuang sa aksyon, nagulat si Lu Yunfeng, nakababatang martial sister, nababaliw ka na ba? Bakit gusto mong huminto sa pag-aaral para sa misteryosong lalaking iyon? Panipi. Kalmadong ngumiti si Qin Shuang, tinapik ang mga bagay sa kamay ni Lu Yunfeng, at dumiretso sa pahingahan ng Aaron. Nang dumating si Qin Shuang, nagpapahinga si Aaron sa ilalim ng puno. Nang makita niya si Qin Shuang, hindi niya napigil ang matawa, lumapit ka sa akin, hindi ka ba natatakot sa chismis? Ang mukha ni Qin Shuang ay parang Bing Shuang, naparito ako sa iyo. Hindi ka ba natatakot na hindi masaya si Ivory? Hindi niya gagawin. Aaron ngiti, naniniwala siya sa akin, tulad ng paniniwala ko sa kanya. Nang marinig ito, bahagyang nalungkot ang mukha ni Qin Shuang,
ngunit hindi nagtagal ay tinakpan ito, mas mabuting huwag kang pumunta sa piging ngayong gabi. Bakit? Aaron, kakaibang paraan. Ito ay isang piging sa Hongmen. Kung pupunta ka, natatakot ako, apurahang sabi ni Qin Shuang. Umiling si Aaron, go, kahit Hongmen banquet, kailangan kong pumunta. Nababaliw ka na ba? Upang maiulat ang liham na ito sa iyo, kahit ang guro ay okay. Sa madaling salita, ayaw mo talagang pumunta. Qin Shuang daw. Ngumiti si Han Sanchen at tumingin sa nag-aalalang hitsura ni Qin Shuang. Hindi niya mapigil ang bumulong-bulong, kung walang-walang kamatayang si Arya. Para protektahan ang aking mga gamit, sa tingin mo ba ay pakakawalan ako ng tuktok ng asol na bundok? Kung hindi ka pupunta, makakahanap ka ng dahilan para patayin ako sa ang walang hanggang dagat. Nang marinig ito, medyo nagulat si Qin Shuang. Hindi niya naisip ito, ngunit, walang gustong sabihin si Qin Shuang. Huwag kang mag-alala, may paraan ako para harapin ito. Ngumiti si Han Sanchen. Kuya Marshall's sister, pabor ba ako? Biglang tumawa si Aaron. Hindi man lang inisip ni Qin Shuang, kaya diretso siyang tumango, ano ang maitutulong ko sa iyo? Ngumiti si Han Sanchen at iniabot ang 8 aksayadong aklat sa langit kay Qin Shuang, pagkatapos ng hapunan, hintayin mo ako sa puntod ng Zongfeng God. Kung hindi pa ako nakabalik, mangyaring ilayo ang mga makalangit na aklat dito. Kahit na hindi ko alam kung ano ang epekto ng librong ito, tumango pa rin si Qin Shuang. Pagkatapos ilagay ang libro, seryoso siyang tumango. Pangalawa, may isa pa. Kailangan kong problemayan si Kuya Marshall's sister. Dahil doon, tumayo si Aaron at nagsalita ng ilang salita sa tainga ni Qin Shuang. Matapos marinig iyon ni Qin Shuang, nagulat ang buong tao. Pagkatapos, tumingin siya sa Aaron na hindi makapaniwala, okay ba ito? Oo naman. Kumpiyansa nang umiti si Han Sanchen. Pagkatapos ay tumangala siya sa langit, ngunit bigla niyang inaabangan ang pagdating ng gabi. Para kay Qin Shuang, ang piging sa Hongmen ngayong gabi ay maaaring hindi na maibalik ang Aaron, ngunit para sa Aaron, maaaring ito ang pinakamagandang oras para sa kanyang kumpletong muling pagsilang. Tumingin si Qin Shuang sa langit gamit ang mga mata ni Aaron na kakaiba. Bigla siyang nakakita ng kakaibang sinag ng liwanag sa madilim na ulap sa di kalayuan. Sa isang lugar, nang ibigay ni Lu Yunfeng ang palda ni Qin Shuang kay Elder Sanyong, tinitingnan ito, ang mukha ni Master Sanyong ay puno ng kalungkutan saglit. Sa pag-ibig, siya ay pinaka-optimistiko tungkol kay Qin Shuang. Bagamat paulit-ulit na nilabag ni Qin Shuang ang mga alituntunin ng angkan dahil sa Aaron isang insidente, palaging pumikit si Sanyong dito. Bagamat nabawasan ang paggamot kay Qin Shuang, hindi bababa sa pagkakakilanlan ng kanyang 3 alagad ay napanatili. Si Yuli, si Ye Gotcheng ay mayabang at ambisyoso, nalampas sa kanyang kontrol, habang si Lu Yunfeng ay sunod sa Yuren at mahirap abutin. Ngunit ngayon, hindi katanggap-tanggap na sagot ang ibinigay sa kanya ng kanyang pinakamahalagang alagad. Paano? Paano iyon? Masakit na tiningnan ni Sanyong si Lu Yunfeng. Nang sabihin ni Lu Yunfeng kay Master Sanyong ang tungkol dito, natahimik si Master Sanyong. Nagsimula siyang maunawaan ang ginawa ni Qin Shuang. She's such a woman. She's crying for Aaron. Now she's quitting school for a mysterious man. She has the same virtue with his mother Lin Mengxi. She can only change her life for a man. Nang si Sanyong ay nasa matinding kalungkutan, malamig na tumikim si Huyan. Biglang nagalit si Master Sanyong, hinampas ang mesa at umungal, tama na, ayaw kong sabihin mo iyan tungkol kay Qin Shuang. Nagulat si Huyan, ngunit sa sumunod na segundo, tumingin siya kay Sanyong ng napakabangis. Sanyong, pansinin mo ang iyong ugali. 3 yung doon ay natulala kay Wu Yanhao. Hindi niya akalain na ang kanyang nakababatang Marshall brother ay magkakaroon ng ganoong ugali sa kanya at tatawagan ang kanyang pangalan ng mas direkta. Sa tingin mo magaling ka kapag sirang leader ka, di ba? Sinasabi ko sa'yo, wala akong 1 araw o 2 araw na tiniis. Kung hindi dahil sa mga Marshall brothers ko, pinatay ka, malamig na sabi ni Wu Yan. Kayong 3 magpakailanman. Ano ang ginagawa mo? Hinamak ni Huyan na hamarang, matanda ka na at nalilito. Malapit na magretiro. Minsan malinaw ang nakikita mo, at least mabubuhay ka sa iyong katandaan. Pagkaalis sa pangungusap na ito,
hinamak ni Huyan ang malamig na ugong at tumalikod na palabas ng bahay. Gulat at galit ang mukha ni Sanyong. Halatang si Huyan pinipilit na niya ang sarili na pumasok sa palasyo. Palagi niyang iniisip na kahit medyo masungit ang kanyang nakababatang martial brother kay Ye Gucheng, hindi naman siya masama kung kaya't madalas na pumikit si Sanyong, alam niya na malapit na siya kay Shofeng matanda at sa iba pa Lu Yunfeng, ngunit nag-alinlangan lang si Lu Yunfeng, saka tumalikod at nagmamadaling lumabas. Ang kahulugan ay hindi maaaring maging mas malinaw. Walang magawa, iling ang ulo, tatlong magpakailanman isang mahabang buntong hininga. Sa gabi, nagtatawanan na ang buong tailpick at ang foodpick. Bagaman ilang oras pa bago matapos ang digmaang totem, ang pangkalahatang sitwasyon ay napagpasyahan na, at ang tuktok ng asol na bundok ay halos sumuko na sa pag-atake nito. Pagkatapos ng lahat, ang aksidente ng Aaron ay direktang lumabag sa mga patakaran ng 8 partidong mundo sa loob ng libu-libong taon. Ang layunin ng pakikipaglaban para sa mga totem ay upang makuha ang kalooban ng mga Diyos sa mga libingan, ngunit direktang inilagay ng Aaron ang kariton bago ang kabayo. Ngayon na ang kalooban ng mga Diyos ay nakuha, ang natitirang mga totem ay hindi na mahalaga. Ito ay isang pagkilala lamang sa bulwagan ng Kishan, at sapat na ang anyo. Para sa tuktok ng asol na bundok, mayroong isang tunay na Diyos at isang semi-totoong Diyos sa walang hanggang dagat na lugar. Kung patuloy tayong lalaban, magsasayang lang tayo ng lakas. Natural, wala na tayong ganang makipag-away ulit. Ngayon, pinakamahusay na panatilihin ang aming totem. Kaya, ang walang hanggang dagat ay karaniwang nagdiriwang ng maaga. Di nagtagal, nagpadala si Shifeng ng daan-daang mga tagapaglingkod upang salubungin ang Aaron. Wang Wanzi, Chen Jiezo at iba pa, ang Aaron ay ang pinakapinagmamalaki ng 8 tao. Napakaganda niya all the way. Pagdating niya sa Shifeng, inayos na ni Aotian na may magtatayo ng pansamantalang bahay. Inakay niya si Aoyong na tumayo sa pintuan at batiin ito ng nakangiti. Kuya, talagang nagulat at natutuwa ang aking kapatid na marinig ang mabuting balita sa unahan mo ngayon. Sa sandaling nagkita kami, hinawakan ni Aotian sa kamay si Aaron at magiliw na sinabi. Ngunit napansin ni Aaron na bagamat tila hinawakan ni Aotian ang kanyang kamay, talagang ginawa niya ang isang casual na pagpindot, na parang may kinukumpirma siya sa kamay ni Aaron. Mukhang nahanap na niya ang hinahanap niya, sinamantala niya ang Aaron para hindi pansinin, at marahan siyang tumango kay Wang Wanzi. Ngunit ang lahat ng ito, malinaw naman, ay matagal nang nasa mata ng Aaron na nakabantay. Haha, medyo nakakatawa. 3,000 balat ngiti karne hindi ngumiti ng paraan. Halika, nag-utos ako ng isang tao na maghanda ng pagkain at alak espesyal na. Iinuman natin siya ngayong gabi upang ipakita ang paggalang ng lahat ng aking mga kapatid sa walang hanggang dagat na lugar. Dahil doon, mainit na hinayla ni Aotian ang Aaron papasok sa bulwagan. Tingnan ang Aaron na pumasok, ang Ye Gucheng ng Wang ay nagpabagal sa gilid ni Chong at ang Celestial Spirit ay tumingin sa mga mata, 2 tao ang tumango, kaagad patungo sa magkabilang panig upang umalis. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.